Kamusta mga kaibigan? Welcome back sa Nalist Anime. Hold on tight kasi patindi na ng patindi ang eksena. Si Bastio, nagdadrama, kunwaring inosente, sinasabi niya na si Zepiro raw ang nagpaplano na agawin ang third cadaver, ikatlong bangkay mula sa kanya. Grave plot twist. Pero syempre, hindi siya pinaniwalaan ni Dakuten, at lalo pang nagalit si Zepiro. Tapos na ang patawa, serious mode na. Si Dakuten naman, nagpapaka-logic mode, chill lang. Relax, relax, sabi niya kay Zepiro. Explain muna, pre. Ayon sa kanya, alam nyo guys, mas malakas ang isang demonyo, mas gutom sila sa power, like eternal cravings yan. Kaya, imposible raw na parusahan lang ang isang demonyo for wanting more power. Pero si Bastio, alam niya ang totoong score, mapagkunwari siya. Kaya naman hindi naniwala si Dakuten sa mga chismis ni Bastio. Tuloy ang loyalty check. Pinaniniwalaan pa rin ni Dakuten si Zepiro, pero oops, may consequence. Dapat raw naging responsible si Zepiro sa mga sundalo niya, kaya ayon sa Code of Demons, parang Code of Conduct, pero with more flames and magic, kailangan sana niyang patawan ng kamatayan si Zepiro at si Bastio. Pero teka. Bigla ang plot twist. Hindi niya ginawa yun. Survivor twist, mga kaibigan. Instead, magdiduel sila para malaman kung sino ang deserving na mabuhay. Grabe ang tension, may paduel talaga. Dumating ang epic preparation scene ni Zepiro. Sabi niya kay Ike, bro, gagamit tayo ng mga tuunans para sa duel. What? Ano raw? Mga tuunans? Anong klaseng fantasy item to? Pero hindi pala pwedeng lumaban ng direkta si Zepiro o si Bastio. Instead, magtatakda sila ng limang tauhan bawat isa na magduduel. Si Ike? Stressed na. Sa mga pag-iisip ni Ike, iniisip niya kung bakit kailangan pang itest ang leadership skills nila sa ganitong paraan, kasi technically, pwede naman daw simple deathmatch na lang, di ba? Pero ayun nga, plot development, kailangan ni Dakuten na subukan ang leadership abilities nila. At ito pa. May surprise twist ulit, si Ike ang napiling kapalit ni Zepiro para lumaban. What? Big boss vibes. Wait lang, Zepiro. Di ba dapat ikaw na lang, tanong ni Ike, super confused. Pero sabi ni Zepiro, nope, dude. Mas malamang tayong manalo kung ikaw ang lalaban. Ikaw ang true leader dito. Nagtitiwala siya kay Ike, kahit na technically, mas malakas si Zepiro. Ultimate trust fall ito, guys. At syempre, si Ike, kabit-kabit na ang stress, pero determined pa rin. Para kay Zepiro, gagawin ko to. Cue the training montage. Dinala si Ike para suriin ang mga pulupulutong, at nalaman niya na pantay-pantay ang lakas ng bawat pulutong. Saktong-sakto para sa ultimate duel. Pero kahit ganun, duda pa rin si Ike na sapat ang mga espada na ibinigay sa kanya. Parang kulang, mga bes. Balik siya sa opisina, nag-iisip ng effective formations, super strategy mode. Si Zeta naman, as usual, nagpapakape lang, offering a cup of tea. Chill si Zeta, habang si Ike, big brain time. Strategy moment. Tinanong ni Ike si Zeta kung anong strategy gagamitin niya kung kailangan niyang manalo sa ganitong sitwasyon. Pero si Zeta, wala akong idea, bro. Mas gusto niya kasi ng pag-iwas sa laban, pero sumasang-ayon din siya na minsan, hindi talaga maiiwasan ang bakbakan. Tapos, lumapit si Zeta, walang experience sa labanan, pero may suggestion siya. Gamitin mo kaya ang walls na weapon. So parang may lightbulb moment si Ike. Nano. The best weapon is one na pwede mong gamitin to strike from distance, di ba? Pero na-realize niya, malamang alam din to ni Bastio. Kaya ayun, strategizing pa rin si Ike. Huwag kayong kukurap. Naaalala ni Zeta ang sinabi ng dating guro niya na baril si Bat daw ang pinakanatatanging sandata. Kaya si Ike, boom. Lightbulb moment. Naisip niyang gamitin ang mga baril na to kasi pwede raw tumagos sa metal armor at mas madali gamitin kaysa pana. Big brain move. Pero syempre, hindi yan sapat para kay Ike. Need pa ng mas i-weapon. So iniisip niya, Oppenheimer vibe sana pero wala akong materials, plan E na lang, gamitin ang baril si Bat.
Kaya ayun, pumunta siya kay Gili, ang legendary alchemist, kasi siya daw ang may potential gumawa nito. Pero, Lede, si Zepiro, nagsuggest na mag-swimming na lang muna sila. Priorities, right? Samantala, si Bastio naman, nalaman na si Ike ang magiging kapalit ni Zepiro as leader. Plot thickens. Akala ng assistant niya, takot si Zepiro kay Bastio, pero alam ni Bastio, may plano talaga si Zepiro, kahit hindi pa niya alam kung ano. Tense vibes. Tapos, yung assistant ni Bastio. Binanggit na may espada siya na gawa sa dragon teeth. Wow, flex mo pa, bes. Pero sabi ni Bastio, kulangan pa yan. Kailangan ko ng more than 50 swords for Enlai master plan. Grabe, dami pang kailangan. Balik kay Ike. Nakatapos na siya mag-swimming kasama si Zepiro at iniisip niya, bakit parang chill na chill si Zepiro kahit pwedeng ikamatay ito. Biglang may nagpadala ng quote kay Ike, parang Amazon delivery lang no, at nagpasalamat siya. Pero sino ang nagbigay? Si Dirk Ken. Plot twist. Serious moment. Ito na si Ike, walang maskara. Oops. Tapos, binuksan ni Ike yung bag na binigay ni Dirk at boom. Baril? Surprise drop. Si Dirken, nag-effort daw makuha to para kay Ike. Pero syempre, nagtataka si Ike, bakit tinutulungan siya ng Demon Lord? Tapos, dito na nag-drop ng major revelation si Dirken, alam niya from the start na tao si Ike. Sinabi raw ni Romberg ang lahat. So si Ike, nagtanong, kung alam mo na, bakit hindi mo ako pinatay agad? Ito na si Dirken, may big reveal pa. Gusto raw niyang mabuhay si Ike para sa kanyang ultimate dream. Demon Lord with a dream? Anong plot twist na naman to? Gusto daw niyang bumuo ng kapayapaan at kailangan niya ng mga taong makikipaglaban para sa kanya. Napaka-wholesome demon boss. Sabi ni Ike, okay boss. I'll serve you happily. Walang kahirap-hirap pumayag si Ike, ano ba yan? Teleport out si Dirken, literal na magic exit. Tapos dinala ni Ike yung mga baril kay Zepiro para ipakita. Si Zepiro, parang, ano to bro? Tapos si Ike, nagpapaliwanag ng science ng bala. Nung sinubukan gawin ni Zepiro, boom. Sobrang lakas, parang mini-bomb. Epic fail. Sabi ni Ike, dapat maliit lang para magkasya sa barel. Finally, nag-gets na ni Zepiro. Strategy unlocked. So, kahit ayaw ni Zepiro gumawa ng maliliit na bagay, dahil nakakairita daw at nagkaka-acne siya, ito na, biglang may sumabog sa paligid nila. Pero walang magic vibes. Suspicious. Sabi ni Ike, baka dahil sa pulbura na ini-experiment ko. Tapos lumabas si Fiina, the science queen herself, at sinabi niya na boom. Pulbura success. Ike, super impressed kay Zepiro, nice job bro. Pero need ko pa ng 5 bala. Zepiro, chill as ever, binigay ang task kay Fiina, pero si Fiina naman, parang, more work. Pero no worries, kasi sanay na daw siya na siya ang gumagawa ng lahat ng responsibilidad na iniiwasan ni Zepiro. Classic boss. Fast forward to the day of the battle, at punong-puno ang stadium ng mga demonyo, ready for action. Si Bastio, feeling smug kasi ang puppets ni Ike, shield lang. Really? Samantalang yung mga puppets ni Bastio, full armor baby, with bonus gifts from Dirken pa. May epic sword na walang makakatapat, like cheat code much. Pero si Ike, chill lang. Big brain moment loading. Laban na. Bato-bato ang mga utos ni Bastio, archer puppets, fire away. Pero si Ike, defense mode. Shields up, pero syempre, hindi lahat ng arrows na block. Oops, may casualties na agad si Ike. Tapos, pina-forward ni Bastio yung mga melee puppets niya, chargy. Si Bastio, tawa ng tawa habang si Ike, defensive mode pa rin. Pero wait lang, hindi pa tapos si Ike. Boom! Plot twist! Biglang may malakas na pagputok sa arena, ang puppets ni Ike, naglabas ng baril. Bang-bang! And just like that, counterattack activated. Si Bastio, ano na? Bakit parang nagkaka-glitch ang game ko? Di nagtagal, bagsak lahat ng puppets ni Bastio. Bro.
Si Demon Lord Durken, baba mula sa isip, dala ang masasamang balita. Tapos, ultimate savage moment, binigyan niya si Bastio ng dalawang choices, end yourself or ako na gagawa. Pero di ito painless, bro. Pero si Bastio, hindi natitinag. May backup plan pala siya. In the next moment, isang archer puppet ni Bastio nagpaputok ng arrow kay Durken. Pero syempre, kita ko na yan. Hinarang ni Durken yung arrow like a boss, pero boom. Surprise ka boom. Explosive pala yung arrow. Napuruhan si Durken. Ay, plot twist na naman, guys. Nagsimula na ang kaguluhan. Si Bastio, parang villain sa final boss fight, activate na ang extra pagsabog. Kaboom ulit. Ang mga upuan sa stadium, sabog din at maraming manonood ang nag-despawn. Then, tadaa. Undead soul soldiers ni Bastio, pumasok na sa arena. Bastio, feeling ultimate final boss, ipinahayag na siya na daw ang bagong Demon Lord. List Anime.